committee, mukhang magre-resume niya yata sa November 14, pero ang napapansin ng marami, Sen, ay mukhang iba na yata ang gustong imbestigahan ng Senate Blue Ribbon eh. Parang kayo na mismo. Ba't mo naman nasabi yun? Parang may CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayong iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasaan. So nagtanong-tanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. No? Ngayon, tinanong siguro, paano nyo mapapasabpina kung hindi nyo alam kung nasaan? Basta i-course ko yung sabpina sa opisina ni Senator Marcoleta. Sabi ko naman sa sarili ko, paano nyo gagawin yun? Uutusan niya ako? Ibibigay yung sabpina sa'yo para dalhin kay ano? Ganun ba yun? Para utusan niya ako? Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat natuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo senador. Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang sa Kaya tatanungin ko siya, bakit mo ikinor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-call sa akin? Sino ka ba? First of all, asan ang authority? Bakit mo sa akin i-course? Tsaka bakit? Ayan mga kababayan, ang mainit na banat dito ni Senator Marcoleta kay Lacson. Sino ka ba? Anong authority mo, Lacson? Mukhang tila bagang si Marcoleta ay yung iimbestigahan. Ano rin ang karapatan mo para kumuha ng CCTV dito kay Marcoleta sa opisina? Grabe mga kababayan, ito pong investigasyon sa flood control corruption ay mas lalo pong umiigting at umiinit mga kababayan. At ito nga ngayon, ang latest na nangyayari ay dito nga po sa Cebu, no? Nakikita na po ang resulta nito pong ginawa nilang pagnanakaw at pagdarambong dito po sa pera para po sana sa flood control mga kababayan. At this time, paano po nangyari ito? Ito po, panoorin po ninyo ang video mga kababayan kung saan itong mga taga Cebu mismo ay nagkomentaryo po patungkol po dito mga kababayan. Ang giigo sa Bagyong Tino ang Kabisayan, ang Sugbo, grabing naigo og ang Kabisayan. Daghang infrastructures ang nangadaot, daghang flood control projects nga angay mahigalang susihon. Ang panangay si ay tua mag-imbestigar sa Davao. Agi tala ni katawa-katawa mahigala. Naon sa ning kalakihan? Okay lang, imbestigaran ng Davao, way problema. Pero ayaw tawag kalimtin ng Sugbo, eh. Straight to the point. Ang giigo. Yon ang problema mga kababayan. Ito pong administrasyon na ito ay nagmimistulang bangag at wala pong alam sa pangyayari sapagkat biruin mo sa lahat-lahat na lang ng pangyayari dito sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Cebu. Katakot-takot po ng pagbaha at nalalantad po ang ginawa nilang korupsyon. Ngunit patuloy po nilang kinukulit at pinupuntahan po ang Davao mga kababayan. Nako po, mayroon po tayong video dito na nag-walk out po ito si Mayor Magalong na naglaban o bawi mga kababayan. Ito po ang inyong aabangan ngayon sa ating reaction video. Ang mainit na dahilan kung bakit itong si Lacson ay mukhang natataranta na mga kababayan dito sa ginagawa ni Marcoleta. At bakit mga kababayan? Sapagkat mayroon pong parating na mga petsa na hindi po nila maiiwasan mga kababayan. Lahat pong ito ay inyong matutunghayan ngayon. Pati si Asurin, mga kababayan, at si Buyeng, kumarapas po ng takbo. Kumaripas ng takbo. Hinabol po siya ng mga realista, mga kababayan. Sa ngayon po, ako'y nakikisuyo. Sa ngayon pa lang nakabisita sa aking channel. Muli, hinihiling ko sa inyo na pakisubscribe, pakilike ang videong ito. At kung hindi ka pa ka-subscriber, pakipindot nyo po ang notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Maraming salamat mga kababayan at malaking tulong na po yan sa amin na mga content creator, mga kababayan. At syempre hindi ko pa po palalagpasin, pasalamatan mga kababayan, ito pong mga naghatid po sa atin, nagbigay po sa atin ng kunting pasasalamat mga kababayan. Ito po ang mga nag-super chat po sa atin, yan, nababasa nyo po yung mga kababayan, nakikita nyo po. Ayan, hindi pala makita ng buo mga kababayan. Wait lang, i-ano ko muna para naman ma-acknowledge natin yan, Ayan mga kababayan, yung si Delia Pineda, Rachel Go,
At sino pa ba itong isa? Si Jose ba ito? Nasa baba, mga kababayan. At mayroon pang nasa taas. 4 po yan sila. Pasensya na't hindi ko kaagad yan na ano yung iba mga kababayan. Ano ho? Pero yan po ay malaking tulong po sa akin. Malaking tulong po sa amin na mga content creator, mga kababayan. Sapagkat dahil po sa inyo, kaya po kami rito ay patuloy po kami na nagiging independent mga kababayan. Hindi po kami bayarang vlogger. Ayan po, no? Acknowledgement po sa inyo yan. Ray Liming. Ayan po, nang nasa Canada. At saka si Rachel Go na nasa Japan, mga kababayan. At si Delia Pineda, ayan, nagbigay din po sila ng 50 pesos. At saka si Joak ba to? Joak, 50 pesos din po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at suporta sa BMR channel. Malaking tulong, malaking bagay na po yan sa amin na mga content creator at mga nagsisikap po mga kababayan na makatulong po, no? Dito nga po sa nangyayari sa ating bansa na talaga naman talamak at napakarampant na po ng korupsyon. Bueno mga kababayan, tuloy na po tayo. Hindi ko na po kayo bibitinin mga kababayan. Diretso muna tayo, rekta muna tayo dito kay Senator Marcoleta mga kababayan sapagkat matindi po itong nangyayari kay Senator Marcoleta. Ano ho? Matindi po itong nangyayari. Hindi, ito muna ang pagkapahiya po ni pangalan nito? Ni Buyeng, no? Sinugod po siya ng mga realista. Panoorin po ninyo mga kababayan. Sumugod sa Office of the Ombudsman ang kilusang bayan kontra kurakot. Hinabol nila ang convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na eksakto namang papasok ng gate ng Ombudsman. Pinigilan sila ng mga pulis ng QCPD. Dito na nagkatulakan at nagkagirian ng mga rallyista at mga pulis. Kinalampag nila ang gate ng Ombudsman at pinilit pang maglagay ng tarpaulin. Ilang minuto pang nagpatuloy ang girian hanggang sa may namagitan na leader ng mga grupo. Nag-spray paint din ang grupo sa mga letrato ni Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Ombudsman Remulla. Ayan lang ang problema ko dito sa mga ralista, mga kababayan. Bangag din ba itong mga ralista, mga kababayan? Di nagtatanong lang ako bangag din ba kayo? Kasi mukhang hindi nyo yata alam kung sino talaga ang dapat mapanagot din dito. Biruin nyo dyan, hindi naman sangkot si VP Inday Sara dito sa mga flood control corruption. Pero sinali nyo dyan, mga tanga ba kayo? Mga ugag ba kayo na mga nagrarally dyan? Ilagay mo dyan si Martin at saka si Saldico. Tanggalin mo si VP Inday. Dahil wala na si VP Inday dyan Si Martin Romualdez at saka si Saldico, araw-araw sila nag-uusap, nagpaplano pa sila para papaano dambungin, kurakutin, nakawin ang pera ng bayan, mga hungan. Ito ba ay patunay na kayo ay kasangkot din kayo dyan? Member ba kayo? Alam nyo ba yan si Martin? Ako'y nagtatanong lang, hindi pa ako galit mga kababayan Hindi pa ako galit. Tinatasan ko lang boses ko kasi may mga nagre-request, napakahina daw ng boses ko, hindi daw nila marinig. Okay mga kababayan, kaya ayan po Ito, punta na po tayo dito sa kababalaghan na ginawa po ni Magalong mga kababayan. Panoorin nyo po ito. Diri sa Davao, nagpakita unsa kahinabilin nganong nibalik man siya. Giunsa nila paghuna-huna mga kabanan Ilahang gikuha agnit. Unsay nahitabo? Na-landslide ang yuta. Ayong adlaw mga kabanan, naatakaron dire. Kung asang ICI na nangita og gold. Tanawan ninyo mga kabanan. Ano giunsa nila paghuna-huna mga kabanan Ilahang gikuha agnit. Unsay nahitabo? Na-landslide ang yuta. Tanawa. Imbes na makatabang sila. Naghimo na hinuon sila nga makadelikado para sa mga tao nga lumulumpyo dire. Tanawa ninyo. Ang yuta, na-landslide. Tanawa. Diba? Gumuho ang yuta tungod sa ilahang gihimo nga gikating ang net. Dire pa. Dire mga kabalat. Mauni ang ebidensya nga niguho ang yuta kay ilahang gikating ang net. Gitubuan na unta. Nanon to'y mga gamot sa kahoy nga mas muligon ang pundasyon. Pero unsa ilang gihimo ni adto ra sa diri aron mangguba. Wagyod na mao, no? Natingala ko si Mayor Magalong ni balik unsa kay nibalikan ang kanabal-an nako si Mayor Magalong ni resign na sa ICI. Karon pag-inspeksyon diri sa Davao nagpakita unsa kahinabilin nganong nibalik man siya. Remember mga kabanat, sa balita ni gawas karon
billion pesos ang budget para sa ICI. Nibalik na. Nibalik na. So mao na mga kabanat, no? Naglibog ko. Nganong ingani ilang gihimo. Imbis na makatabang, muli ko ng pundasyon kay gitubuag mga sagbot. Sa paghimo nila ani, gikating nila ang net, niguho ang lupa. Asang hustisya ani. Dagan pa kayo, tuwa dito. Grabe! Hiyon sa... Ayan mga kababayan, ang maliwanag na ebidensya, ayan po sila Magalong, ano ho, tinastasan po nila, kinuha po nila ito pong net dito, no, na magsisilbi sanang proteksyon para po dito sa mga landslide or erosion ng lupa. Mga kababayan, ano ho, at ayon pa nga po dito sa nagsasalita kanina na nagbibideo, ayun po, no, dahil po sa kinuhanan po nila ito ng net, tinabasan po nila, ito po ay nagkaroon na po ng pagka-landslide doon sa area na yon. Na kung hindi pa kinuhanan po, ayon sa kanyang ipinakita na video mga kababayan, ay mayroon na po itong tinutubuan na po ito ng tinutubuan na po mga kababayan ng ng mga gamot, mga gamot na lamot. Ano ba yan? Ugat. Anak ng titeng talaga, oh. Nawawala ako mga kababayan kasi nahalo-halo na. Hindi ko na alam kung alin ang Tagalog, alin ang Bisaya, alin ang Cebuano, alin ang Pangasinan. Lamot sa Pangasinan, ugat sa Tagalog. Gamot naman sa Bisaya. Ano ba yan? Yung nagkahalo-halo. Di ba, sagol-sagol na eh. Importante, naipaliwanag ko sa inyo mga kababayan. So, kitang-kita dito sa video ang pinaggagawa po nila Magalong. At ang kapansin-pansin mga kababayan, yung katanungan mo, katanungan ko, at katanungan ni Sir, at katanungan ng taong bayan, si Magalong nag-resign. Bakit bumalik? Di ba mga kababayan? Ngayon nang bumalik, bakit ano ang dahilan kung bakit siya bumalik? Bago mag-resign si Magalong, ang sinasabi ayon sa balita, wala daw pong pondo, walang pera ang ICI mga kababayan. Walang budget. Ngayon, ayon dito kay Sir, 41 billion ang budget. Ayaw ko po mag-speculate mga kababayan. Ayaw ko po Bahal na po kayo. Hindi po ako nagbibintang kung ano man dito. Ano ba ang dahilan? Yun na lang ang tanong natin. Ano ba ang dahilan bakit bumalik itong si Magalong? Mga kababayan. At sa kanyang pagbabalik, eto na. Eto ngayon ang malupit mga kababayan. Eto na ang malupit. Magalong, bakit ka nga bumalik? At bakit napa-walk out ito si Magalong mga kababayan? Panoorin nyo po. Panoorin nyo po ang matinding pagkapahiya ni Magalong at hindi niya po, mismong residente lang po ang kanyang kausap at hindi po siya nakaporma. Ito lang imbestigahan namin, hindi namin Wala na, maganda na maganda yun. doon eh. Ayusin naman sana nila yan. Din doon. Hindi nyo lang napunta. Nahula na yung mga guba dito eh. Din sa baha dati. May mga din, nasira. Pero na-repair na. Hindi pa rin na-repair. Kasi during at that time, wala na ang Duterte. Yun na si Sila Marcos na. Karon kuan man na, kanang ayuhon man ta na. Ito lang imbestigahan namin, hindi namin Wala na, maganda na. Si Magalong mga kababayan, nang nagsasalita na yung babae ito, umalis na. Hindi na ba natapos ang babae mga kababayan, Nabablangka siya dito kasi ang mga sinasabi nitong mga tao, nung panahon ni Duterte, ayos naman yan, ayos naman to. Hindi na na-repair dahil panahon na ni BBM pinabayaan na. Sabi ng babae, okay naman na sana yan Ano sinabi ni Magalong? Ano reaksyon ni Magalong mga kababayan? Tinan nyo po Pero na-repair na. Hindi pa rin na-repair. Kasi during at that time, wala na ang Duterte. Yun na si Sila Marcos na. Karon kuan man na, kanang ayuhon man ta na. Ito dapat ngayon ayusin na siya. Sila Marcos na. Karon kuan man na, kanang ayuhon man ta na. Ayun si Magalong. Iniwan na ang babae. Magalong, bakit ka umalis? Nagsasalita pa yung yung ali, Ayun si Magalong mga kababayan, Ito lang imbestigahan namin. Diba? Kanang ayuhon man ta na. Ayun na si Magalong mga kababayan, umalis na. Presidente mismo ang mga kausap ni Magalong dito mga kababayan. Alam na alam ang isasagot,
Panahon pa ni Duterte. At saka wala namang ano dito problema. Eh ngayon, nagka-problema, ayusin naman dapat nila sana yan. Eh, si Magalong nung ginawa, na umalis. Reaction. Ito pa, si Asurin mga kababayan, ito, matindi rin to si Asurin mga kababayan. Teka, kaya si Magalong muna, tingnan natin. Either gabahan ka or of carriage way sa shrine. Sinayar ka ba? Kaya ang ilang either gabahan. Anong ginagawa mo dyan, Magalong? Grabe, ano mga kababayan, ano? Napapahiya sila dito sa ginagawa nila na, ayan o, napapahiya sila dito mga kababayan na hindi nila naiisip ano ito pa o. Tingnan nyo. Gawa. Road slow protection ng Davao City, iniimbestigahan daw. Naku, nakakatawa lang, no? Andyan pa sila ni Magalong, no? Parang mas curious pa sila, ha, yung mga ICI team sa proyekto ng Davao, no? Kaysa doon sa mga flood control project na may bahid ng korupsyon. Kung tutuusin nga, sa Davao pa yung may matitino at maayos ang gawa. Bakit hindi nila unahin yung mga lugar na may nawawalang pundo at malimaletang pera? Nakakatawa lang. Magalong talaga, oh. Ito na, si Asurin naman mga kababayan. Puntahan natin si Asurin. Ito si Asurin. Kasama ni Magalong dyan mga kababayan. Ito ha. Panoorin nyo itong video. Pakinggan nyo na maigi. 131, ilan ang sa Davao? Ang Davao City. 31 ang sa region, pero ilan doon ang sa Davao City pa? Hindi namin 400 mahigit mga kababayan yung hinahanap na flood control. Ngayon, mayroon daw po sa region. Saan region? Siguro region 11, ano? Kasi kasama ang Davao. Ngayon, ilan ang sa Davao City? Anong sagot ni Asurin? Ulitin natin mga kabayan. 131, ilan ang Ilan ang sa Davao, Asurin? Sagutin mo nga. Ilan, Asurin? 131, ilan ang sa Davao? Ang Davao City. 31 ang sa region, pero ilan doon ang sa Davao City pa? Hindi namin Ano daw mga kababayan, hindi niya masagot mga kababayan. So, ibig sabihin, ano ang ipinuntan nyo dyan sa Davao City? Bakit sa Davao City kayo talaga nagpunta, Sir Asurin? Mayor Magalong, bakit? Ano ang dahilan? Biruin mo dyan, 431 ang mga ghost projects at 31 ang nandito sa Davao, sa Region 11, nakasakop ng Davao. Pero yung sa Davao mismo na pinuntahan ninyo, ilan? Baka mamaya, mga kababayan, baka sabihin ninyo hindi ko tinutuloy ang video, pinuputol ko. Di tuloy natin kung mayroon ba talaga sa Davao. 131, ilan ang sa Davao? Ang Davao City. 31 ang sa region, pero ilan doon ang sa Davao City pa? Hindi namin but yun nga. I think ang nasa Davao is 51 yata yung Sir, do we have specific instruction to focus on Davao, sir? Wala naman kasi nationwide nga yung yung 421 na na tinurnover sa amin ng DPWH. Nationwide ito. 131, ilan ang sa Davao? Ang Davao City. 31 ang sa region, pero ilan doon ang sa Davao City pa? Hindi namin but yun nga. I think ang nasa Davao is 51 yata yung Sir, do we have specific instruction to focus on Davao, sir? Wala naman kasi nationwide nga yung yung 421 na na tinurnover sa amin ng DPWH. Nationwide ito. 131. Kawawa naman ito mga ito, si Mayor Magalong at saka si Asurin, mga kababayan, dating PNP chief, no? Dati rin naman pulis ito si Magalong. Naawa ako sa mga ito dahil nga sa
Sa tingin ko talagang nagagamit sila rito nitong bangag na ito, no? Biruin nyo, tinatanong sila dito mismo ng mga tao, no? May focus bang, mayroon bang instruction kasi nagpo-focus kayo dito para mag-ano sa Davao? Ang sagot naman niya, wala. Meaning to si mga kababayan, kung wala, bakit kayo nandyan? Di ba? Ikaw na rin mismo hindi mo masagot eh. Kung mayroon ba talagang ghost project dyan sa Davao City. Bakit kayo nandyan? Wala naman pala eh. So anong ginagawa nyo dyan? Bakit kayo nandyan? So, kung pagbabasehan natin mga kababayan, ang pangyayari, hindi kaya mahanap lang kayo ng butas. At yun nga, isa sa nakita ninyo, nanira kayo dyan ngayon. Na ayon doon sa video kaninang ating napanood, tinutubuan na sana ng ugat, tinabas ninyo. Ayun, nagkaroon na ng konting landslide. Ito na ngayon ang mangyayari. Paano kung marami pa pala ang tinabasan ninyo ng yung net na yun na supposed to be tinubuan na ng ugat, di mas lalong lalaki ang magkakaroon ng landslide dyan. At sasabihin nyo naman, isisisin nyo, mga Duterte yan. Ang galing ng style nyo, no? Pero ito talaga ang isa sa mahiwagang tanong, no? Itong si Mayor Magalong, nag-resign noon. At yung ICI noon, walang kabudget-budget. Ngayon, bumalik na sila. At sabi dito sa nagbabalita, 41 billion na raw ang budget ng ICI. Ganun kalaki. Para lang mag-imbestiga nitong wala namang kakwenta-kwentang ginagawa nila. Unang-una, ayon nga rito kay Attorney Rufil. Ayon nga rito kay Attorney Rufil. Nandito sa Cebu ang baha. Pero bakit nandiyan kayo sa Davao? Ayon nga rin sa kanya, ito si Attorney Rufil ng DYHP, taga Cebu yan mismo. Ayon nga sa kanya, walang problema, mag-imbestiga kayo sa Davao. Ako man din. Kayo ba mga kababayan? Ako ganun din eh. Wala akong problema, mag-imbestiga kayo dyan sa Davao. No? Pero, unahin ninyo ang sa Cebu. Unahin ninyo yung sa Bulacan. Doon mismo nagpunta si Marcos eh. Yun ang ukil-kilin ninyo at unahin din ninyo yung sinasabi ni Governor Chavit Singson na dyan daw sa Ilocos, mayroon kalahating trilyon mahigit na gawang project ng mga Diskaya. For sure. Malay natin, mga kababayan. Ayaw ko pong hingiin Hindi ko po hinihingi. Pero alam nyo, may paparating na naman na trahedya. Aantayin nyo pa ba? Na yung bagyo na naman ang mag-booking sa inyo dyan sa Ilocos Norte? Yung ba ang gusto niyang mangyari? Marcos? Yun ang mahirap. Yan ang problema, mga kababayan. Nililigaw po tayo. Gusto po nilang iligaw, gusto po nilang ilihis ang totoong issue at totoong nangyayari sa ating bansa. At pilit po nilang gustong pagtakpan kung sino talaga ang dapat managot sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Yan ang masakit na nagiging katotohanan sa atin. Sapagkat itong mga ito ay mukhang kasangkapan, nagpapakasangkapan lamang sila upang, mga kababayan, upang talaga mapunta po tayo doon sa naku naman. Wag naman sana, no? Nakakalungkot lang, mga kababayan. Biruin nyo yan. Si Azorin, hindi niya rin matukoy, no? Hindi niya masabi kung ilan talaga. Wala pala eh. Wala palang ghost project dyan sa Davao. Bakit kayo nandyan? Di ba? So, ang hirap, mga kababayan, isipin na mayroon po tayong pinapasweldo, pinapasahod ng gobyerno, pinagkagastusan ng pera, sa kabila ng luhod na po, bagsak na po ang ating economy. Baon na po tayo sa utang, pero marami pa po tayong pinagkakagastusan na wala po sa hulog, wala po sa ayos. Hindi po tama. Kamukha nga po nitong ginagawa nila. Investigasyon kuno, mga kababayan. So, kayo na ang umusga dyan, mga kababayan. Tunguhin na po natin itong mainit na isyo dito kay Senator Marcolita at dito nga kay Lacson, mga kababayan, no? At mamaya, naalala nyo, yung may mga lumabas pong balita patungkol dito kay Senator Marcolita, tungkol dito sa kanyang sinasabing salin na hindi daw po tugma. May paliwanag po sa Senator Marcolita at napakaganda po ng kanyang paliwanag patungkol dito, mga kababayan. O Jazz, nakita nyo naman, halos pareho. Again? Sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Sabi niya, hindi po sa Supreme Court po kayo hihingi. O di, okay lang.
Total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ang ginawa? Nag-stick siya dun lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon na natapos niya na raw ang investigasyon. Sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako parte sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko yung staff ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo sabi sa Blue Ribbon Committee? Wala kaming kopya rito. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O, di ba? O, ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng, humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na tatlong samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... notaryo nitong... ginrant ng ano. Ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, 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 that considering that the request is legitimate, your request is granted. O, di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. Tatlo sila dahil marami yun voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tulungan nyo na yung clerk of court. Dati punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ito yung gano'n, Supreme Court. Opo, pero kasi po, sabi ni Executive Judge. Na naman! Sabi ni Executive Judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. So pipiliin niya yung may pirma na yung pirma talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. At siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang magdidesisyon, siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Maaari nga. Ako hindi ako nananakot. Nelson, ako magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan kahit saan tayo makarating. Naku po mga kababayan, naku po, ayon sabi ni Senator Marcolita, baka hindi lang po yung abogada ang may problema dito. Naku, delikado. Bakit itong Supreme Court mukhang umiipal din mga kababayan? Hala ka mga kababayan. Si Gutesa, di ba, tumestigo. So ang una nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Kino-question. Kino-question na. Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganon ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay makaligtas sila. Pigilan magsalita. Makaligtas sila. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Nako, ayan na nga sinasabi natin diba? Mga kababayan, di ba? Ito na siguro baka mga kababayan, itong ginagawa nila ngayon na diversionary tactics, no? Na pag-iimbestiga, isang maliwanag naman na kahibangan, kabaliwan, katarantaduhan talaga itong ginagawa nila. Ang mga nangyayaring pagbabaha, hindi po sa Davao, ngunit sa Davao po, patuloy silang nagpupunta, mga kababayan. Grabe ano?
Ito pa, matindi po itong mga binibitawan ni Senator Marcolita at ang isa dito sa anuhan ko mga kababayan ay ang pinakamalupit dito, ayun nga sinasabi ni Marcolita na mukhang baka hindi lang yung abogado managot dito. Sino pa ba mga kababayan? Kasi mukhang pati itong Supreme Court. Mukhang nako. Mga kababayan, ako muna magkomento kasi si Senator Marcolita nagpigil din eh. Ituloy na natin si Senator Marcolita dito sa kanyang mga banat. Ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Parang ito na po muna mga kababayan, bago natin magtuloy-tuloy, pahanong ko muna sa inyo. Ito yung pinag-uusapan natin na naibalita po ito sa bilyonaryo mga kababayan at sa ibang mga, siguro mga mainstream media na sinasabi yung hindi daw tugma ang sinumiting salin ni Senator Marcolita patungkol nga po dito sa kanyang nangyari doon sa kanyang eleksyon, o campaign fund mga kababayan. So binubutasan si Senator Marcolita. Pakinggan natin ang napakagandang paliwanag ni Senator Marcolita. At dito natin makikita kung ano talaga ang tunay na nangyari patungkol po dyan sa salin ni Senator Marcolita. Panoorin natin mga kababayan. Nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tungkol nga sa salin, ganito, nakita po namin yung sose. Gusto ko sana Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight para naman marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin. So paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang niya, nasa 52M. Yes. Di ba? May sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Pero paano mo naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan kung nakinig lang sila siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, di ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililid down ko yung predicate Di ba? Excited ka talaga kasi nakapuntos na Ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Ang pakiusap ko lang. Halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ako ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa
sa punto na yon, ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. Kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng sources, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron? Para sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, merong batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam siya kung meron o wala. Yan. Hindi maghanap sila. Yun pala ang paliwanag dito mga kababayan. Kasi alam nyo nung mapanood ko rin ito, naisip ko rin kasi siyempre yung balita noon mukhang hindi nga tugma yung ipinasang susi dito sa salin ni Senator Marcolita mga kababayan. So ngayon, ang paliwanag ni nang hindi pa nagpapaliwanag si Senator Marcolita at hindi pa po ito niya nasasabi, mukhang tila bagang mukhang may sabit. Ayon nga dito sa isang sa kanyang kasama sa komentarista rin. Sinasabi nga niya na mukhang iyari ka na dito Tito Sen. Senator Marcolita, mukhang ito na may puntos na laban sa iyo. Ngunit mga kababayan, may ganito palang paliwanag si Senator Marcolita, wala palang batas na kailangan ganun. 'Di ba? Ako man mga kababayan kasi nang tumakbo rin po tayo bilang kagawad noon, na alam ko rin na kailangan mo magpasa ng ganyan at kailangan mo rin i-declare kung sino yung mga nag-donate sa iyo. May ganito pala iba talaga pag abogado Iba talaga pag abogado, malawak talaga ang kaalaman tungkol sa batas, mga kababayan. Sa bagay, yung ibang abogado dyan, hindi naman abogado talaga. Yung iba, abogago. O, di ba? Tuloy natin mga kababayan si Senator Marcolita, yung tunay na abogado. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Pero gagastahin ko talaga. Hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi dapat pala inilagay niyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon. Pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Deed of acceptance of contribution. Kapag gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare nyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Ayaw nilang magpa-identify. So, yung aking magagawa lang. Pero, wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang net worth, ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Tama? Ay pa, bakit kinakailangang, sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa, ikaw ang gagamitin ko. Nelson, pati mo malang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya, iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan, na itago na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong ko, ano nilabag kong batas doon? Mayroon bang batas na kinakailangang pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities? O yan.
Siguro napakalinaw naman na paliwanag. Ano kaya ano yung panahon? Maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo, hindi titigil yung mga. Mukhang lahat na lang halos. Siguro. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin. Ano ba ang motivation nila? Lahat hahanapin. O ako kaya lang ba ang tinarget? Yung mga kasama ko, hindi. Mukhang kayo lang yata eh. O, lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Kaya niya ipaliwanag ito. Ninakaw ba niya? Hindi. Ginasta niya, di ba? Sapagkat yun ang kailangan. At kinakailangan kong pangatawanan din naman yung kanilang kagustuhan. Huwag ko na silang ibulgar. Halimbawa, Sen, pagpaliwanag kayo dito ng COMELEC o ng sino man, ombudsman. Sa anong authority? Siguro, sasabihin ng COMELEC, contribution pala yan. Alam mo ba kung bakit lang kailangan? Kaya nga meron tayong Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Alam mo, sa tuntunin talaga, ang pagpapalabas ng SALN, merong relasyon doon sa Data Privacy Act. Kukunti na yung panahon natin. Pero kailangan mag-research itong mga detractors natin para naman matuto sila, di ba? Kung ikaw, siguro, kalimbawa sa ngayon, nakademanda ako ng, let's say, bribery, malversation, technical or otherwise, di ba? Pwede ako i-require ng ombudsman. Meron ba akong demanda? Wala. Kung yung halimbawa, yung bilyonaryo naman, na kaya pala ako masugid na talagang pinipilit na magpa-interview at ganito, hindi ko naman kaya sapagkat nasa hearing ako, sakop siya nung Section 4D nung batas nito. Ano sinasabi ron? Personal information process for journalistic, literary, or research purposes. Hindi kasali. Ito mga journalist ito eh. Otherwise, lahat ng gagawin nila is fishing expedition. Kaya itong ginagawa nila, hindi naman para sa kapakinabangan ng taong bayan eh. Para siraan lang ang isang tao. At ngayon, mapapatunayan ninyo, lahat po ay titingnan. Lahat ng anggulo titingnan. Nakakala nila, hindi nga po, wala po akong kakayahan. Kaya nga tinulungan po ako ng kaibigan ko. Sapagkat alam nila, wala naman akong kakayahan talaga na gumasos ng ganun. Siguro kung mapatunayan po ninyo na itinago ko. Isipin mo, ang dami tumulong sa akin sa kanya-kanyang halagang ibinigay. Pagkatapos, ilalagay ko sa aking SOSE, for example, contribution, 5 billion. Ano sasabihin nila sa akin? Magkakakilala yung iba eh. Boss, magkano bang binigay mo kay ganito? Magkano ba? Kung makukwenta nila eh. Makukwenta nila. Meron ba ako ninakaw? Wala po. Ginasta ko po. Sapagkat yun ang gusto nila. May panalo nila ako. Sapagkat naniniwala po sila sa akin. Ayun. Basa po tayo ng mga reaksyon ng ating mga kababayan kung naniniwala ba kayo may banta sa buhay ni Saldico. Kaya hindi siya... Ano muna tayo mga kababayan, recap muna tayo. Ganito, ang punto pala talaga dito, no, kasi nga itong balita ng bilyonaryo, tila baga kini-question yung salin ni Marcoleta kasi maliit, hindi po tumugma doon sa kanyang nagastos sa halalan. At ngayon, ayon sa balita, 'di ba, wala daw pong dineclare si Marcoleta na donation or may nag-donate sa kanya. Ang paliwanag ni Marcoleta doon kung bakit hindi niya po yan dinisclose, kasi nga po, pag dinisclose mo po na mayroon nag-donate, no, ay mapipilitan ka ngayon, i-disclose mo rin kung sino yung nag-donate ngayon doon. Na siya naman ang pakiusap ng mga nag-donate sa kanya. So ngayon mga kababayan, kung ikaw si Marcoleta, siyempre susundin mo. Biruin mo ba naman, nagbigay na nga, nagkusa na nga, nagbigay na nga sa iyo ng suporta. At may pakiusap lang na wag mo lang akong isabihin. Basta yun unanimous lang, wala lang, wag mo lang akong anuhin, banggitin. Yun lang ang katangi-tanging pakiusap sa iyo. Ikaw ba naman ngayon binigyan ka na nga? Ibubuking mo pa ba? Napakawalang utang na loob mo naman siguro, ganun 'di ba mga kababayan? And ngayon, ang tanong na naman, sandali. 'Di ba kapag may mga nag-donate, kailangan ano 'yan, tawag dito, i-disclose mo 'yan kasi nga andun nga 'yan sa susi, sa batas ng COMELEC. Sandali rin, mayroon bang batas na nagsasabing ganon? Manapa, kung mayroon man, dapat may kaso. Wala namang kaso si Senator Marcoleta. So ano ngayon ang hahanapan ninyong butas? Maliwanag dito sa sikat ng araw mga kababayan na hinahanapan lang talaga ng matinding butas at iba't ibang anggulo ito pong si Senator Marcoleta. Pero patuloy po silang nabibigo sapagkat napakatalino, no? Bago po siguro ito gawing aksyon ni Senator Marcoleta, sabi nga niya, dapat matuto rin kayo mag-research. Meaning to sa mga kababayan, bukod pa sa matalino at abogado siya, nag-research muna si Senator Marcoleta. Teka, sasabit ba ako dito? If ever hindi ko i-disclose kung sino ngayon yung nag-donate sa akin? At kung pag dinisclose ko naman, sasabit din ba ako kung sakasakali?
Iyon ang kulang po dito kay Lacson, dito po sa mga mainstream media. Salamat mga kababayan dahil mayroon po tayong katulad po nito natin sa atin ngayon na ini-enhance po natin itong mga informasyon na dapat po natin maintindihan. At syempre, Senator Marcolita mismo, ipinapaliwanag niya. Ang problema, yung iba po, lalo mga detractors at mga basher ng Senator Marcolita, pipilitin nilang sabihin na talagang may anomaly doon sa susi ni Marcolita at salin niya. Pero kabayan, kung siguro hindi ka tangalista at hindi ka bubuim, alam mo na mga kababayan, at hindi ka pingtae, alam mo, naintindihan mo siguro ito mga kababayan. Di ba? O, tuloy. Siya umuwi sa Pilipinas, opo, may nagbabanta po sa kanya kaya di makauwi. Tinanobi ng Malagasang Imus Cavite. B, hindi po naniniwala. Alibay lang po yan, lalo na ng mga may sala. Don Cruz, Tansa Cavite. B, hindi po. Isa sa mga dahilan niya lang po yan. Paulino Peralta ng Hong Kong. B, hindi po. Kasi protektado po siya ng most guilty. Kaya nakaalis po siya ng bansa. Queenie ng May Kawayan, Bulacan. Abi, hindi. Pag-ayaw, maraming dahilan. Raymond ng Nueva Ecija. Opo, dahil sa ang susi para maituro ang pinakautak ng lahat ng ito. Vladimir Soho o Somo ng Doha, Qatar. Oo, naniniwala ako may banta sa buhay niya. Galing yung banta sa mastermind ng flood control. Milda Marimla ng Dubai. B, hindi po. Pilit talagang iniiwas ang nagawang anomalya. Rosendo sa Balye ng Cavite City. B, hindi po. Palusot lang yan. Bina Vargas, Kiambao, Shigaken, Japan. Walang banta si Saldico. Palusot lang ng abogado niya yan para di siya umuwi. Po, sa palagay ko po, may nag-utos na wag muna siyang umuwi para mapagtakpan ng tunay na mastermind. Daddy Ray Vlog ng Babatarlac. B, hindi po totoo. Emily Hopia ng San Mateo. Arbismen, Oberon East. Happy viewing to Brother Allen Santiago, tagapangasiwa ng distrito ng Northeast California. Belated happy birthday sa aming tagapangasiwa ng distrito ng Spain, ang kapatid ng Froilan si Enriquez Jr. Happy birthday po kay Karomi Ombao ng Balanga. Ang pili at cashew nuts na may kasamang yema at pasensya at may hopya pa. Talaga ang dami. Resulta na tayo. Sen, baka may... teka muna, may pahabol pa tayo. Yung sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang magre-resume na yata sa November 14, pero ang napapansin ng marami, Sen, ay mukhang iba na yata ang gustong imbestigahan ng Senate Blue Ribbon eh. Parang kayo... Ito na mga kababayan, si Lacson na. Matindi po ito. At ito na po mga kababayan, dito na po natin malalaman, kumpirmado po talaga ang magaganap na 16, 17, 18, tatlong araw na rally po ng INC at mukhang dito po nababahala ngayon sila mga kababayan. At siguro, pressure na itong si Lacson, no? Dahil sa 14, Friday ba yun? 14 mga kababayan, mag-re-resume po ang Blue Ribbon Committee. At di ba sinasabi ni Lacson mga kababayan na mukhang ito na yata yung magiging last hearing. Sa tingin nyo kaya, hulaan nyo mga kababayan, magla-last hearing kaya ito si Lacson sa 14? Well, panoorin muna natin itong atin pong video kay Senator Marcolita at ano po ba ang kanilang masasabi. Bago po natin sagutin sabay-sabay ang magiging sagot kung ano nga ba, mapipilitan, ditutuloy ni Lacson ang Blue Ribbon hearing or ititigil niya na ang Blue Ribbon hearing after sa Friday, November 14. Sapagkat sa 16, 17, 18, dambuhala ang rally po, malamang daluhan po yan ng QOGC, GIL at iba't ibang mga religious sector sa ating bansa. Panoorin natin mga kababayan. Ba't mo naman nasabi yun? Parang may CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayo iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasa... So nagtanong-tanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. Ngayon, tinanong siguro, paano nyo mapapasabpina kung hindi nyo alam kung nasaan? Basta i-course ko yung sabpina sa opisina ni Senator Marcolita. Sabi ko naman sa sarili ko, paano niya gagawin yun? Uutusan niya ako? Ibibigay subpina sa iyo para dalhin kay gano'n ba yan? Para utusan niya ako? Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung
dapat natuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo senador. Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang sa Kaya tatanungin ko siya, bakit mo kinor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-call sa akin? Sino ka ba? First of all, asan ang authority? Bakit mo sa akin i-course? Tsaka bakit pa CCTV ka? Sabi, dapat daw hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko, tama ba yung ginagawa mo? Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV nang dumating si Gutesa sa aking opisina? Kinunan pa niya kung anong oras At kung sino yung sumundo, alam ka naman pasusundo ko yung hindi ko kilalang tao o sunduin mo, merong isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman dumating. So dumating daw at dinala sa aking opisina. Kanina pupunta yung tao, hindi ka akong kausap. Nini-expect ba niya na sa kanya pupunta? So tatanungin ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So, ibig ba sabihin, under surveillance ako sa'yo? Sino ka ba? Ito yung punto Kaya, alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo magkasangga rito? Ano bang pakay mo? Akala ko ba sinusuri natin, tinitingnan nating mabuti, alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa, na sa laula ng ating bansa. Ang aking pakay, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Ba't tayo mo kung tulungan dito? Dati imbes na tulungan mo kung ano pinaggagawa-gawa mo. Di ba? O gusto mo makarinig ng ganito sa letra, subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito, Silang nag-uumpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya. O yan, pinalutang niya. I-course niya yung sabina sa aking opisina. Subukan mo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Subukan mo, Lacson. Tapos na tayo. Sen, ito ay, November, ano na ba ngayon? 7. Meron pang dadaan ng mga peche. Baka kala nila, ito, live ito Kaya nga po Ano ba tayo ngayon, 7? 7 po ngayon. Titingnan ko lang yung kalendaryo Kasi may napansin lang ako sa kalendaryo Kalendaryo. November 7 po ngayon, Friday. Meron pang dadaan ng mga peche. Ito, November 16, November 17, November 18. Hindi, November 14 naman daw yung sa kanya, di ba? Yung hearing. Mag-i-hearing daw siya November 14, hindi ba? Ayun nga daw. O anong kinalaman ng 16, 17 at 18? 17, 18? Hindi ko rin alam. Tinatanong ko lang sa inyo, baka ano ba yung November... Ba't mo sa akin tatanungin ako, yung kalendaryo ng Blue Ribbon ang tinitingnan ko. Ako sa bagay. Magkaiba tayo ng kalendaryo. Ang sinasabi ko lang, wala akong kinalamanan sa kalendaryo. Ang ating pinag-uusapan dito, bakit sila gagawa ng isang bagay na wala sa tuntunin? Unang-una, under surveillance ba ako? Ba't kinakailangan tingnan mo yung CCTV? Kung yung bang pagpunta ni Gutesa doon ay kinapalooban ng isang bagay na maaaring labag sa batas o meron akong iniisip na labag sa batas, iniisip ba niya na doon kami magkikita sa opisina ko? Open ako Ang sa akin ay malinis, open. Kaya wala akong tinatago Di ba? O gusto niyang marinig ko kung ano yung pinag-usapan namin. Ito yung problema So, sa pag tinanong ko, under surveillance ba ako? Hindi naman, siguro. Ba't mo ginagawa ito? Gusto ko rin malaman ng mastermind. Di ba? Mukhang taliwas nga po. Taliwas nga So, ibig sabihin nito, lumilitaw. We are not on the same page. Iba yung layunin mo sa layunin ko. Ako, mula pa hanggang ngayon, tinitindigan ko, isa lang. Kailangan nating maayos ang problemang ito at isa lamang ang dapat mangyari. Malampasan natin ito at magagawa lamang natin yan kapag natukoy natin kung sino ang pinakamalaking isda. Mukhang pasalungat nga po no? Di ba? Mukhang pasalungat nga.
Mauhuli na eh. Sinira yung balisasa eh, di ba? At saka parang Kapampangan yung balisasa, alam mo ba yun? Oo. Parang mauhuli mo na yung isda eh. Bigla nag-time out. Akala mo yung ano eh, pinatid niya yung... Di ba? At saka walang hearing, katagal-tagal. Oh, yun pa. Pareho Senate Blue Ribbon tsaka ICI. Tinangka niya na mag-resign muna. Pagkatapos biglang nawala na. Isipin mo naman yung pagkatapos ni Gutesa, nag-resign, pagkatapos hindi na tumawag ng meeting. Tigil muna. At pagkatapos sasabihin niya ngayon, kinukuha ko uli. Teka muna. May maniniwala pa sa inyo. Resulta na po tayo ng ating Vox Populi sa tanong na naniniwala ba kayo may bantangan? Yan muna mga kababayan Yan pansamantala natin dyan ano yung kay Senator Marcolita. Grabe mga kababayan tong galaw ni Lacson Una, puntuhan muna natin. May paparating po na November 16, 17, 18 na grand rally po itong INC mga kababayan. Tandaan po natin, ito pong INC, nung nagkaroon po sila ng rally noon, ito paulit-ulit na po natin sasabihin sa inyo. Isang araw lang po yun, pero dinaluhan po yun ng milyon-milyong INC. At saksi po tayo dyan nga po sa Luneta. At this time, mukhang Luneta rin po ulit mga kababayan. At yung issue nga lang po nito noon ay impeachment lang dito kay Vice President Inday Sara Duterte. How much more ngayon mga kababayan na mulang ang kanilang pagraralihan ito na pong nangyayari ngayon na hindi po mamatay-matay at talaga naman marami pong pinapatay nito pong flood corruption na nangyayari sa Marcos administration. Sa tingin nyo mga kababayan, hindi kaya ito na ilalagay ngayon bilang isa sa pressure kay Lacson? Kasi si Lacson, magkakaroon po siya ng Friday November 14. Prior dito sa November 16, magkakaroon po siya ng Blue Ribbon Hearing Committee na ayon dun sa mga nauna niya ng mga sinasabi sa mga balibalita na mukhang kanya na itong tatapusin mga kababayan. Sa totoo lang itong si Lacson, nauubusan ng credibility. Bakit? Kasi pansinin ninyo mga kababayan, di ba? Itong si Lacson, hawak niya na yan eh. Ngayon, nang lumabas itong si Gutesa, ay kanyang ipinatigil. Nag-resign pa siya. Pagkatapos ngayon kukunin niya. Pagkatapos ngayon, paano maniniwala ang taong bayan? Andun na tayo eh. Sabi nga na Senator Marcolita, ano ito? Magkaparehas ba tayo ng tinutukoy? Kasi ikaw, bakit ang gusto mong mangyari? Ang dating kasi ni Lacson, mga kababayan, mukhang gusto niyang ipitin kung sino tuloy yung mga witness. Kung sino tuloy yung may bit-bit may dalang ebidensya. Ayaw niyang tukuyin, ayaw niya ilabas kung sino yung lalabas doon sa sinasabi na ebidensya. Dahil pinatigil niya, nag-resign siya, pagkatapos ngayon, kukunin niya uli. Kaya ba niya ito kukunin uli mga kababayan sapagkat nakatunog siya na baka pag hindi niya ito kinuha noon, kukunin ito ng iba mga kababayan. At pagka ito na ibalik kay Senator Marcolita, malay natin, bigla na lang, nagpalit. Dahil nai-issue rin ito sa school bukol. Nagpalit ngayon mga kababayan ng Senate Presidency. Malay natin, bigla na lang. Si Senator Senator Alan Peter Cayetano, mailagay dyan. Tandaan po ninyo, ilan lang po ang lamang. Ilan lang po ang lamang. Kung nagkataon, nagtuloy-tuloy po yun, yung 5 na mukhang diskontento na po dito sa pamunuan ni Iskul Bukol, ibigla na po nagkapalit-ulit. Ang problema, mukhang hindi natin alam, no? Mukhang natahimik na naman. Ano kaya ang dahilan, mga kababayan? Bakit natahimik yung iba? Pero, sige. Hayaan natin yan. Importante. Matuloy ito kahit sinong humawak nitong Blue Ribbon Committee. Ituloy nyo lang. Pero ang tanong, mga kababayan, ito ang mahiwagang tanong at ito sasagutin natin lahat. Itutuloy pa ba ni Lacson? Itong Blue Ribbon Hearing Committee, Blue Ribbon Hearing after ng Friday, November 14, sa kabila ng itong INC ay mayroon po sa Sunday, Monday at Tuesday, 16, 17, 18 na magaganap na malakihang rally. What do you think? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Hindi ba ito magsisilbing pressure kay Lacson?
At malakas ba talaga ang loob ni Lacson para ipatigil niya itong hearing ng Blue Ribbon despite na marami pa po ang hindi lalabas? Maniwala po tayo sa hindi, no? Pag hindi po dumating si Gutesa dyan at yung iba pa po at yung sinasabi lang ni Lacson na mayroon siyang pasabog na naman. Sino-sino ba ang kanyang mga pasabog dati? CCTV, may pinuntahan. Sinong nakita? Wala kayo Senador Bindalo Tulfo, di ba? O ngayon, natamimi na siya doon. Sa CCTV niya, pinapatunog niya yung CCTV noon, di ba? Pasabog niya yun. Ano pang pasabog niya? May mga senador, mga congressman. Nasaan na mga congressman? Ba't hindi na pinaimbitahan? Di ba? Oh, Lacson. Nako. Alam mo, maraming bilib sa'yo noon. Pero ngayon, napakarami na rin po ang nawalan na ng gana sa'yo at hindi naniniwala sa'yo. Sapagkat mukhang nahawaan ka na ni Iskul Bokol eh. Naging laban o bawi issue yung nangyari dyan sa inyo. Bulaga University na lang eh. Di ba? Bulagasyon na lang ang nangyari sa inyo dyan. Palibasa, ang iyong boss, ayan. Ewan kung totoo, sinasabi ni Anjo, di ba? Na isa daw yan eh. Hindi ko na babanggitin. Basta alam nyo naman, mga sinasabi ni Anjo, mga kababayan. Hay nako. So, ayan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon, mga kababayan. Sa tingin ninyo, ito ang sagutin ninyo. Sa tingin ninyo, may kahinatnan pa ba itong Blue Ribbon Committee? Titigil na ba ito after sa November 14? At sa tingin ninyo, ito na ba ang ating hinihintay? Ang raling malakihan. At isa na ito sa hindi magpapaabot sa December Pasko nitong Bangag Jr. na presidente ng Pilipinas. Mga kababayan, kung nakarating ka po sa dulo ng videong ito, mahalaga po ang inyong opinion at komentaryo. Huwag ko mong mahihiya, i-comment mo po dyan sa baba at pag-uusapan natin yan. Ilakit mo na rin po ang iyong lugar ng mapusuan po natin. Ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at syempre pa, Pilipinas as always. Bye-bye!